What's up YouTube friends? It's me again, Biyahe ni Kin, and welcome back sa aking YouTube channel. Alam mo ba na pag ikaw ay isang senior citizen, ay automatic member ka na ni PhilHealth. Ano nga ba ang mga benepisyong maaari mong ma-avail bilang isang PhilHealth member? Paano ang registration process? At bilang isang PhilHealth member, maaari ka mag-avail ng inpatient, outpatient benefit, libreng check-up, at pag ikaw naman ay na-hospital, ay pwede ka mag-avail ng libreng pampa-hospital dahil sa no balance billing ni PhilHealth. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, gusto ko muna magpasalamat sa PhilHealth Pro NCR dahil sa kanilang binigay na plaque of recognition sa nakaraang media pasasalamat event nila. Maraming salamat, PhilHealth. Alam mo ba na maaari ka mag-avail ng free check-up dahil isa kang PhilHealth member? Yan ay sagot ng PhilHealth Consulta Package. Paano ka nga ba makakapag-register dito? Paano nga ba yung proseso para makapag-avail nito? Registration process? At ano-ano ang pwede mong ma-avail dito? Tara, pag-usapan natin. Para sa detalyadong impormasyon, tara kausapin natin si Sir Raymond Acoba. Bali, next benefit, sir, ito na ata yung parang old version, yung check-up, tamang serbisyo para sa kalusugan ng pamilya. Ito na ba, sir, yung latest ngayon? Ito na ba yung konsulta package na tinatawag? Tama po ba, sir? Yes, the konsultasyong sulit at tama. Yung layunin pareho, no? Kasi gusto natin primary care benefit package o yung preventive services po natin. And sabi nga ng Universal Healthcare, every Filipino shall be granted, no, eligibility to promotive and preventive. So para po ma-address yung promotive and preventive measures na gusto ng Universal Healthcare, no, ni-launch ng PhilHealth tong konsulta program, the konsultasyong sulit at tama. And the konsulta program ay hindi na po limitado sa mga certain membership categories po natin. Kasi dati-dati, Kim, tulad ng check-up, nakatutok yan sa mga indigent members, sponsored members, and senior citizens o sa marginalized sector. Ngayon, yung konsulta program para sa lahat na po ng Filipinos. Okay. Regardless kung direct contributor ka or indirect contributor, para sa lahat ng itong konsulta program. Okay. And of course, gusto natin dito, Kim, na kahit wala pang sakit, ay dapat mapakanabangan na po itong konsulta program. So ito po yung proyekto o programa po ng PhilHealth, no? Hindi lang pang para sa mga may sakit, pero para rin po sa mga malulusog. Okay. Bali, clarify ko lang, sir, ito yung free check-up sa mga PhilHealth members. So, paano po nila ma-avail to, sir? Kasi gumawa ko ng video na almost 500k views na siya. Ang ginawa ko is yung online registration sa PhilHealth Consulta Facility. Ngayon, sir, ano yung nagagalit? Bakit daw ang hirap daw sundan? Ano po ba yung mga alternatives, sir? Or ano yung other way, options para makapag-register sila doon sa konsulta facility para ma-avail nila yung free check-up? Okay. Meron kasi tayong dalawang klase na para magpa-register dito sa konsulta program. First, yung self-registration na tinatawag natin. And malamang Kin, ito yung in-upload mo, no? Kasi yung self-registration, pupunta ka sa PhilHealth website, dun sa ating member portal, dun ka magla-login at you will follow the instruction, tapos dun ka pa-register. Tama, sir. At baka ito yung nagreklamo sila kasi maraming steps, maraming challenges, no, na nakita yung ating mga members. Kaya maganda rin po yung yung una yun yung self-registration. Meron na naman pong assisted registration. And yung pinakamaganda po dito, yung pagpunta sa mga PhilHealth local health insurance office natin at para matulungan sila mismo ng ating mga PhilHealth frontliners para po magpa-register. Yung ating mga PhilHealth accredited consulta providers available naman po din at pwede na silang mamili. Meron tayong scan, QR code, no? Scan nyo lang po yung QR code natin. Updated yung ating mga PhilHealth consulta providers po para makapili sila. And
Yun po, yung sa assisted registration, pwede rin silang lumapit mismo sa mga local government units. Lalo-lalo na yung mga senior citizens natin dun sa Office of the Senior Citizens Affairs para sila ay magpa-register bilang isang konsulta beneficiary. Gusto ko rin linawin, Kin, iba ho yung pagiging member, no? Registration para maging member PMRF yan. Pag member ka na, saka ka ngayon pwede magpa-register bilang isang PhilHealth Consulta beneficiary. Oo, bali first gagawin nila sir, dapat PhilHealth member sila. Pangalawa, once PhilHealth member na sila, kailangan po nilang magpa-register naman sa consulta facility na malapit sa kanilang lugar. Tama sir, di ba? Tama, Kid. Tama, Then Kid. after nila sir magpa-member doon sa consulta facility, for example, gusto nila magpa-check up, ano sir yung next na gagawin nila? Okay. So meron na silang napili na isang consulta facility at registered na sila doon. So ang next po, pwede na silang pumunta ngayon doon sa consulta facility at bibigyan sila ng ATC, no? Form. ATC stands for Authorization Transaction Code Form. So fill upan po nila yan. Pag na-fill out na nila yan, they will submit that to sasabit ngayon nila yan sa PhilHealth Consulta Facility. Then the consulta facility ngayon, meron kasing system yung mga consulta facilities natin eh. Pwedeng e-consulta system, no? Which is provided by PhilHealth. Pwede rin yung iClinic SIS. This system naman is provided by the Department of Health. And meron din namang ibang mga third-party providers ng system. So let us say e-consulta system na lang yung ginamit. I-encode ngayon doon yung information tungkol po doon sa registered beneficiary. Tapos magge-generate ngayon ng authorization transaction code at iaabot ngayon yan kay consulta registered beneficiary. Para pag nakuha niya na yan, pwede na siya ngayon pumunta sa first step natin dun kay doctor para magpa-first patient encounter na po. Bali, ano sir yung mga inclusions or included doon sa PhilHealth Consulta Package ni PhilHealth? So for example, nagawa na nila yung mga process, nandun na sila sa PhilHealth accredited facility. Ano sir yung mga included na pwede nilang ipagawa? Okay, unang-una yung services. So, yan po yung consultation mismo or yung pagpapacheck up na ngayon kay doctor. Pangalawa, kasama na rin po dito yung medical profiling. Of course, kailangan natin kilalanin, no? Kung sino yung mga patient. So, ayusin po yung kukunin yung historical medical background, medical profile, yung personal data information ng ating mga registered beneficiaries. And kasama din po, maliban dun sa medical profiling, yung tinatawag natin na referral system. Kasi paminsan, hindi na kaya no, ng consulta provider, pwede siya i-refer ngayon sa secondary or tertiary hospital natin. So, ang pinaka-importante dito sa unang step na to, sa first patient encounter, ay makilala at ma-assess po si member or si patient. Ngayon, tandaan natin, Kin, that the consulta program is a risk-based program. Depende po kay doctor, no, kung ano po yung mga examination or laboratory test ang binibigay or kailangan ibigay sa mga registered beneficiary. Kasi halimbawa, pumunta ron, again, senior citizen, na-interview siya ni doctor, ni consulta provider. Tapos nakita sa historical profile na may lahi ng diabetes yung kanilang pamilya. Tapos that would be the time na pwedeng mag-recommend si doctor ng further laboratory test. Pwede siyang pa HbA1c test or pwede magpa-FBS, no, para ma-check kung may diabetic siya o wala. So yun po yung laboratory test, no. Meron tayong 13 laboratory diagnostic examination. So, isa-isahin ko, covered natin dito yung CBC with platelet count, urinalysis, fecalysis, sputum microscopy, pap smear, covered din, lipid profile, fasting blood sugar, oral glucose tolerance test, chest x-ray, creatinine, and HbA1c.
So yan po yung mga laboratory tests na covered din po dito sa konsulta program. Third, syempre kung may lab test, may lab result. At kung maganda yung resulta ng laboratory, well and good. Yun naman po yung gusto natin. Pero kung halimbawang kailangan ng gamot, covered din po ng konsulta program, yung drugs and medicines. Pero hindi lahat, no? We have 21 medicines na covered po sa konsulta program. Tulad ng antimicrobial, tulad ng amoxicillin. Fluid and electrolytes covered natin, antipyretics covered natin, anti-dyslipidemia, anti-diabetic na mga gamot tulad ng metformin covered din po natin. Anti-hypertensives, anti-thrombotics, anti-histamine and anti-asthma covered din po natin yan. Okay. Bali, isa-summarize lang po natin, sir. Sa PhilHealth Consulta Package, since risk-based siya, first is pag nagpa-check up ka, kung wala namang findings, hindi mo na kailangan ng par-laboratory. Tama po ba, sir? Kung may findings, tsaka ka pa lang pwedeng magpa-laboratory, then kung may nakitang findings sa laboratory mo, then yun hanggang dun sa mga gamot lang na pwedeng, dun sa mga gamot lang na nabanggit nyo kanina, yun lang yung covered ni PhilHealth. So other than that, hindi na covered yun. Tandaan natin, Kin, that the konsulta program is for promotive and preventive. So halimbawa naman, na kailangan na yung sakit ay kailangan na ng hospitalization, kasi ang mangyayari dyan, i-refer ngayon siya sa tamang hospital, sa tertiary hospital. Ngayon, papasok ngayon dyan yung curative measures naman po ng PhilHealth. So ito naman po yung mga inpatient benefits ng PhilHealth or outpatient benefits ng PhilHealth. So tuloy-tuloy pa rin yung kanyang benepisyo na makukuha sa PhilHealth. Iba yung benepisyo niya sa konsulta. Iba rin yung PhilHealth benefits na makukuha niya under the curative measures kung siya po ay nadala sa hospital. Okay, sige. Ako po si Raymond Acoba or Simon Acoba. Ako po yung head ng Public Affairs Unit po ng PhilHealth NCR. And ang layunin po namin ay dapat lahat ng mga Filipinos, lahat po kayo ay maging members ng PhilHealth at magpa-register rin po kayo bilang isang PhilHealth Consulta Registered Beneficiary. Kasi gusto natin na bawat Pilipino ay laging malusog at mananatiling malusog po. Kaya gusto rin po natin na mapakinabangan ninyo yung inyong mga benepisyo po mula po sa PhilHealth. Kaya makinig lang po kayo dito sa Biyahe ni Kim para malaman nyo po ang mga updates patungkol po sa Universal Healthcare.